Hello guys! So ngayon, ang topic natin ay tungkol sa buwis or tax ng isang au pair at yung person number or yung person number ng isang au pair sa isang bansa. Halimbawa dito sa Sweden, usually kasi merong tinatawag na person number. Kumbaga sa atin, parang ano siya, yung national, di ba may national ID tayo? So, yung national ID, may number yun. So, yun, parang national number natin. Dito sa bansa, kung saan tayo au pair. So, guys, marami nagtatanong kung sino ang magbabayad ng buwis mo or yung tax mo. So, sa akin, sa experience ko, usually kasi, ang unang gagawin dyan ng host family mo ay kailangan ma-register ka nila sa tax agency, to sa Skatteverket. Ang pangalan ng tax agency dito sa Sweden ay Skatteverket. So, kailangan ma-register ka ng host mo dun sa Skatteverket para magkaroon ka ng person number or person number. So, if ever meron ka ng ganun, kada allowance mo or kada sahod mo, magbabayad ka dapat ng tax. So, depende rin yun sa sahod mo kung magkano yung babayaran mo. Depende yun sa pag-uusap ninyo kung pag na-receive mo yung allowance mo or yung sahod mo, if ever meron ka ng person number or person number, ikaw ang magbabayad ng tax mo or yung host mo. So, depende yan sa pag-uusap ninyo. Pero, unang-una dapat talaga, meron muna kayong person number or person number. Ang person number, birthday yan, tapos meron kayong 4 digits dun sa huli. Yun yung tinatawag na person number or person number. Pero sa au pair po, ang tawag dyan ay coordination number. So, dapat po meron kayong ganon as an au pair. Dapat po, ang host family ninyo ay inasikaso or na-register po kayo para sa pagbabayad ng tax po, mamonitor yun. Kasi namamonitor yun ng tax agency. Sa akin kasi, ang nangyari, tinaasan ang sahod ko. Ang naabutan ko po kasing sahod dito ay 3,500. So, yung 3,500, tinaasan niya ng 1,500. So, naging 5,000. Para yung tax ko na 1,500, yun na yung bayad sa tax. So, ang ginawa niya, para hindi na mabawasan yung 3,500 ko, dinagdagan niya na lang ng 1,500 para yung 1,500, ayun yung bayad ko sa tax. So, yun yung nangyayari. Parang yung natatanggap ko pa rin ay 3,500. Kailangan yung host ninyo ay talagang hands-on siya dun sa, or binabayaran niya talaga yung tax ninyo. Depende ha. Meron naman kasi na, halimbawa, ibibigay sa'yo yung 5,000 or yung amount ng allowance mo, then ikaw yung bahalang magbayad dun sa tax agency. So, after a year, meron kayong matatanggap na sulat. So, ito siya. Ganito siya. So, meron kayong matatanggap na ganito. Sulat from Skatteverket. Ganyan. Last year, meron ako natanggap as an au pair. May natanggap akong sulat na either may refund ka or may babayaran kang tax. Kasi, i-compute ng Skatteverket yung sahod mo. Then, yung dapat na binayad mo sa isang taon na tax. So, kukumputin nila yon, kapag kulang ka, kailangan mong magbayad. If ever naman may refund ka, bibigyan ka nila. So, dito sa Sweden, guys, or sa kahit anong bansa, siguro dito sa Europe, ay kailangan talaga i-declare mo yung tax mo. Kasi yun yung pinaka required talaga dito sa bansang ito, na kailangan i-declare mo siya. Kung wala kang refund, wala kang babayaran, ang mahalaga ma-declare mo siya. Kasi once na hindi mo siya ma-declare, bibigay ulit sila ng sulat, ng notice. Tapos, bibigyan ka nila ng parang certain time lang na kailangan mo siyang i-declare. Kundi may penalty ka. Ganun ang mangyayari. Magbabayad ka. Pwede mo siyang i-declare through digital cellphone. Pupunta kayo sa website nila, tapos i-declare mo. Meron sila dito ang ibibigay na username and then yung PIN code.
para ma-declare mo yung tax mo digitally. Pero, pwede mo rin siyang i-declare through paper. Meron silang binigay rito ng papel. So, sasagutan mo lang siya. So, ganito siya, guys. Ang ganyan. Sasagutan mo siya. Tapos, ibabalik mo sa kanila yung sulat. Ganun. Ganun yung mangyari. So, pwede mo siya i-declare through paper. Pwede mo rin siya i-declare through digitally. I-declare mo siya, guys. Halimbawa, may babayaran ka. Babayaran mo sila through bank. Kung may bangko ka as an au pair. And, kung wala kang bank, pwede ka tumawag sa agency nila kung ano yung dapat mong gawin kung wala kang bank as an au pair. Kung paano ka magbabayad if ever meron kang kulang sa tax mo. If ever naman may refund ka, ganun din. Kailangan mong maglagay ng isang bank para doon nila ita-transfer yung refund mo. So, as an au pair, kung wala kang bangko, tawagan mo sila and then sabihin mo na wala kang bank, paano mo marireceive yung refund mo. Experience ko, guys, ay as an au pair, wala tayong bangko. So, if ever may refund ka or meron kang kailangang bayaran, pwede po natin silang tawagan para sa mga information na kailangan natin gawin para maka-comply tayo dun sa hinihingi nila mga requirements and ma-declare natin yung ating tax. Tapos, dun sa mga au pair na bago pa lang dito, may katanungan tungkol sa tax. Ayun ang unang-una natin gagawin. Ang una natin gagawin ay yung mabigyan tayo or ma-register tayo sa tax agency at mabigyan tayo ng person number or person number natin or yung coordination number natin. Mag-usap kayo ng host ninyo, sino ang magbabayad ng tax ninyo. As an au pair, kailangan siyang bayaran since makakuha tayo ng allowance sa ating mga host. If ever register tayo sa tax agency, mamamonitor nila yon and then kailangan natin magbayad ng buwis. Mahalaga yung kanilang tax dahil nagagamit siya sa ospital, libre lahat, sa school, libre. Para sa mga au pair na may katanungan patungkol sa tax, mag-comment lang kayo or message nyo lang po ako. Ang lahat ng sinabi ko ay based lang sa experience ko since mula nung naging au pair ako ay nagbabayad ang host ko ng aking tax. So, maganda yun na makakuha kayo ng host family na binibigyang importansya din yung tax ninyo. So, ayun lang, guys. So, sana nagustuhan ninyo ang aking vlog. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Bye, guys!